Kabanata 1251. Mami, bilis, uminom ka na, udyok ng mga bata kay Erisa na magsimulang kumain. Nakangiting sabi niya, Tere, kain na tayo. Nilinggan niya si Kingsley at sinenyasan itong maupo. Samahan mo kami, Mr. Watts. Salamat, Mrs. Graham. Hindi ako tatayo sa seremonya. Nakipagpalitan ng tingin si Kingsley kay Benjamin bago umupo sa tabi ng mga bata. Samantala, nahadyap ng mata ni Erisa si Benjamin nang sumulyap ito. Kumain ka na. Nakaarko ang noo, pinasa sa kanya ni Benjamin ang isang kutsara, at buong pasasalamat na tinanggap ito ni Erisa, humigop ng kanyang sopas. Iminuwestro ni Benjamin ang mga bata, tahimik na hinikayat silang kumain na rin. Sa pag-aalala na baka maramdaman ni Erisa na may mali, ang mga bata ay masunuring nagsimulang kumain ng kanilang pagkain. Habang si Benjamin ay abala sa pagtiyak na siya ay kumakain, si Erisa ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya na nagsasabing, kakain ka rin. Malumanay na pumayag si Benjamin, ngunit paputol-putol, ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng pagkain sa kanyang plato, na nagpapakita ng kanyang konsiderasyon at pagmamahal. Sweethearts, mag-isa ba si Lola sa bahay? Tanong ni Erisa habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak. Oo, siya nga. Noong una, gusto niyang lumapit, ngunit walang sapat na upuan sa kotse. Nagbigay ng makatwirang paliwanag si Zachary. Oh, okay. Tumango si Erisa bilang sagot at nagpatuloy sa pagkain. Mabilis na sumulyap ang mga bata sa kanilang ina at napansin ang mapagbantay na titig ni Benjamin sa kanila. Ibinalik nila ang kanilang atensyon sa kanilang mga plato, nahuli ang babala ng kanilang ama, at masunuring ipinagpatuloy ang pagkain ng kanilang mga pagkain. Samantala, walang pakialam si Kingsley sa iba. Ang kanyang unang pag-aalala para sa mga bata ay napalitan na ngayon ng kanyang gutom, at siya ay ganap na abala sa kasiyahan sa kanyang pagkain. Mukhang mas tahimik ang oras ng kanilang pagkain noong araw na iyon. Napansin ni Erisa ang kakaibang pag-uugali ng lahat sa paligid ng mesa at binigyan sila ng mapanuksong tingin. Di ba nagtanghal-iyan kayong lahat? Tanong niya. Tutok na tutok sila sa kanilang pagkain kaya wala na silang oras para mag-chat. Napatingin sa kanya ang mga bata, at seryosong nagtanong si Gavin, Mommy, we did. Why? Mukhang gutom na kayong lahat, akala ko na-miss ninyo ang tanghal-iyan. Pabirong sabi ni Erisa na sinulyapan ang lahat ng kanyang mga anak. Nang makasalubong ang tingin ng kanilang ina, mapaglarong tinukso ni Jasper, Mommy, nagulat ka ba na makita kaming kumilos para sa pagbabago? Tumawa si Erisa at nakipagpalitan ng tingin kina Jasper at Jessie. Bakit bigla na lang kayong dalawa ang nagpasya na kumilos ngayon? Tanong niya. Pilyong ngumisi si Jasper at sumagot, Mommy, kakaiba ka. Kapag maingay kami, nagrereklamo ka. Ngayong tahimik na kami, nakikita mo kaming kakaiba. Tama. Mommy, akala ko ba sinabi mo na huwag tayong mag-usap habang kumakain tayo? Tinitigan siya ni Jessie gamit ang mabilog, itim na mga mata at ang nakapout niyang bibig. Mukhang kaibig-ibig na kahit sinong tumingin sa kanya ay gustong kurutin ang kanyang mabilog na pisngi. Napatulala si Erisa sa mga sagot ng kanyang mga anak. Lumingon sa kanya si Benjamin. Kumain ka na. Hindi ka ba nagugutom kanina? Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga tampok ni Erisa nang huminto siya sa karagdagang pakikipag-usap sa mga bata at ibinalik ang kanyang atensyon sa kanyang pagkain. Walang kahit isang ingay sa buong pagkain. Tapos na ako. With that, nagunat ng katawan si Erisa. Habang ang iba ay nagpatuloy sa pagkain, napasandal si Erisa sa kanyang upuan, nabighani sa kaibig-ibig na tanawin ng kanyang mga anak na kumakain. Ang kanilang maliliit na bibig ay gumagalaw habang ngumunguya ng kanilang pagkain, at hindi niya maiwasang mabigani sa kanilang kainosentehan at alindog. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, hindi niya maiwasang mapangiti ang mga labi. I wonder kung kumain na ba si Tim? Sa kabila ng pagsasama ni Tim kay Darius, hindi maalis ni Erisa ang pag-aalala sa kanya. Naisipan niyang tawagan si Darius para tanungin ang kalagayan ng kanyang anak, ngunit nag-alinlangan siya, ayaw niyang abalahin ito. Napansin ni Benjamin ang pagbuntong hininga niya at inilipat ang tingin sa kanya. Bakit ka nagbubuntong hininga pagkatapos kumain ng hapunan? Hindi ba sapat ang pagkain? Tanong niya, halata sa tono niya ang pag-aalala. Ngumiti si Erisa at sumulyap sa kanya. Sa tingin mo ba maaabala ko si tatay kung tatawagan ko siya? Dahil sa kanyang pagmamalasakit kay Tim, iniabot nito sa kanya ang kanyang telepono, isang silent gesture na naghihikayat sa kanya na tumawag. Napakurap si Erisa sa pagkalito. Ano,
Gamitin mo ang phone ko para tawagan siya. Sabi ni Benjamin habang inaabot sa kanya ang gamit bago nagpatuloy sa pagkain. Kabanata 1252. Sinulyapan siya ni Erisa, kagat ang lobby. Nagtatanong lang ako. Siyempre, hindi ako tatawag. Dumidalo si Darius sa isang hapunan, at nagpadala lang siya ng mensahe. Kung tatawagan siya nito, iistorbo lang siya nito. Nahuli ni Erisa ang mapupungay na tingin ni Benjamin, at nang abutin niya ang kanyang telepono na para bang tatawagan, mabilis niya itong hinawakan mula sa kanyang kamay. Huwag mo siyang tawagan. Kumain na lang tayo, matigas niyang sabi. May pilyong kislap sa kanyang mga mata, ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagkain. Si Kingsley at ang mga bata ay mabilis na nagnakaw ng tingin kay Benjamin, ngunit ang kanyang nakakatakot na titig ay ginawa nilang binawi ang kanilang mga tingin halos kaagad. Buti na lang at walang napansin si Erisa na mali. Nagpatuloy siya sa pagsubo ng prutas habang paminsan-minsan ay nakatingin sa mga bata na may ngiti sa lobby. Samantala, si Darius ay nanatili sa tabi ni Tim, habang si Sean naman ay masigasig na muling nilagyan ng gamot ang maliit na bata. Matandang Mr. Graham, bakit hindi ka magpahinga? Babantayan ko siya. Ayos lang ako. Ituloy mo na ang dapat mong gawin. I'll stay with him. Kumunat ang noo ni Darius habang marahang hinahaplos ang buhok ni Tim, halata sa mukha nito ang pag-aalala. Kailan aalis ang lahat ng ito? Ito ay dapat na medyo malapit na. Sa ngayon, ang kanyang lagnat ay hamupa. Kapag ang IV drip ay nagkaroon ng bisa, ang natitirang mga sintomas ay mawawala sa anumang oras. Tiniyak ni Sean sa matandang lalaki. Nasaktan ba siya sa ibang lugar? Tahimik na nakaupo si Darius sa tabi ng kama ni Tim, binabantayan siya habang natutulog. Ayaw niyang maistorbo ang pahinga ng maliit na bata, kaya pinigilan niya itong hawakan. Hindi, pagdating namin, ligtas na sila. Ang natutulog na gamot ay nagpasakit kay Tim, ngunit mukhang kilalang kilala ni Zachary ang mga taong iyon, paglilinaw ni Sean. Habang pabalik sa ospital, parehong tinanong ni Sean at Kingsley si Zachary. Ibinunyag ng bata ang lahat ng impormasyong alam niya. Nang marinig na si Zachary ay isang lubos na hinahangad na tagapayo para sa mga hulagan na iyon, ang dalawang lalaki ay labas na nabigla. Ito ay naging maliwanag na si Zachary ay anak ni Benjamin dahil siya ay walang kahirap-hirap na humawak sa mga gangster. Kung hindi nagkasakit si Tim, maaaring matagumpay na nakatakas si Zachary. Nagulat si Darius sa matingkad na salaysay ni Sean, ngunit hindi niya maiwasang maipagmalaki ang kanyang apo. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, nagpakita ng matinding tapang ang bata sa paghawak sa mga tulisan. Kapag gumaling na si Tim, sisiguraduhin kong sasanayin sila ng husto ng tatay niya. Desididong sabi ni Darius, ang pag-alam sa mga sining ng labanan ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang. At least, maprotektahan ng mga bata ang kanilang sarili. Tumango si Sean bilang pagsang-ayon. Magandang ideya iyon. Tuturuan ko rin sila ng ilang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng ilang kaalaman sa medikal ay pantay na napakahalaga sa parehong pangangalaga sa sarili at pagharap sa mga kalaban. Talagang, sumang-ayon si Darius na tumango, at idinagdag, ang aming pangunahing focus ay dapat sa pagtiyak na si Tim ay ganap na gumaling. Kinilala ni Sean na may mahinang ugong habang patuloy siyang naghahanda ng gamot ni Tim. Mr. Graham, kumain ka na ba ng hapunan? Kung hindi pa, maaari kong ayusin ang cafeteria na magpadala ng pagkain para sa iyo. Nag-dinner ako bandang alas 5. Huwag kang mag-alala sa akin. Kapag natapos ka na rito, tawagan mo ang nurse para mag-take over, at pagkatapos ay kumain ka na ng hapunan mo, sagot ni Darius kay Sean. Nag-dinner ako bandang alas 5. Huwag kang mag-alala sa akin. Kapag natapos ka na rito, tawagan mo ang nurse para mag-take over, at pagkatapos ay kumain ka na ng hapunan mo, sagot ni Darius kay Sean. Hindi pa ako nagugutom. Kakain na ako kapag hamupa na ang lagnat ni Tim. Damang-dama ang pag-aalala ni Sean kay Tim, kaya nahirapan siyang umalis sa tabi ng bata. Determinado siyang personal na asikasuhin ang mga pangangailangan ni Tim at tiyakin ang kanyang paggaling. Sige na. Aayusin ko ang cafeteria na maghanda ng masasarap na pagkain para sa iyo. Maaari nilang ipadala ito sa iyo kapag handa ka ng kumain, sabi ni Darius bago lumabas ng ward, ayaw nang abalahin pa si Sean. Pagkatapos ng hapunan, nanatili sa tabi ni Erisa ang mga bata ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay pinauwi niya sila. Nakapagtataka, ginawa ng mga bata ang sinabi sa kanila. Mami, gagawa muna kami ng move.
Be good and stay at the hospital. Okay, tumango si Erisa. Bye, Mommy. Ang 5 bata ay nagpaalam sa kanya at umalis kasama si Kingsley. Habang bumabagtas ang katahimikan sa silid, hindi napigilan ni Erisa ang buntong hininga. Bakit sila masunurin ngayon? Hindi man lang sila nagtangkang lumaban, pasiga na pagmumuni-muni ni Erisa. Pinoproseso pa rin ng kanyang isipan ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng mga bata. Hindi alam ni Benjamin kung matatawa o maiiyak. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa kanila na bumalik sila? Mukhang nanlumo si Erisa. Bagamat totoo na pinauwi niya ang mga ito, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling umalis ang mga ito nang hindi lumalaban. Kabanata 1253. Sa halip na umuwi, pinuntahan ng 5 bata at ni Kingsley si Tim. Nang makitang tulog pa si Tim, umupo sila kasama si Darius at naghintay sa tabi nito. Gusto mo bang kumain pa? Tanong ni Sean, tapos na ang trabaho niya at kumakain na. Kumain na kami ni Mommy, Mr. Bailey. Tugon ni Jessie sa kanyang kaibig-ibig na boses. Tumango si Gavin at ang iba pang mga lalaki bilang pagsang-ayon, at idinagdag, kapag nagising si Tim, bibili tayo ng masarap na makakain niya. Dahil doon, natawa si Sean. Ano naman sa akin? Mr. Bailey, pwede ka ring sumama sa amin kung may oras ka. Sabi ni Oliver na may pilyong ngisi, nanlilisik ang mga mata sa kapilyuhan. Sa pagsama ni Sean sa kanila, hindi na nila kailangang gumastos ng sarili nilang pera. Mapaglarong pang-aasar ni Sean, umiling-iling. Oh, what a half-hearted invitation. Parang ayaw mo talaga akong tretuhin. Ting-time na pangako ni Jasper, Mr. Bailey, kung ganap na gumaling si Tim sa loob ng 1 oras, gagamutin kita. Hindi napigilan ni Sean na makaramdam ng magkahalong saya at pagkayamot sa hamon ni Tim na ganap na gumaling sa loob lamang ng 1 oras. Wag na, I'll stick with the cafeteria food. It doesn't taste too bad, sabi ni Sean bago hinukay. Kanyang pagkain. Kapag ang isa ay nagugutom, kahit ano ay magiging masarap. Napatingin siya kay Kingsley. Kumain ka na ba? Si Kingsley, na nakaupo sa tabi niya, ay tumawa at sinabing, sa kabutihang palad, nakapaghapunan na ako sa kwarto ni Mrs. Graham. Ang sarap ng pagkain doon. Napaawang ang lobby ni Sean habang pinagmamasdan ang nasisiyahang tingin sa mukha ni Kingsley. Kawawa naman ako, natigil ako sa pagkain ng cafeteria. Humagalpak ng tawa ang mga bata nang marinig nila ang kanyang nakakalungkot na pag-ungol. Mr. Bailey, hindi mo kailangang maawa sa sarili mo. Bukas, dalhan ka namin ng masasarap na pagkain, nakangiting sabi ni Zachary sa kanya. Sa pagmamadali nilang makita ang kanilang ina, nakalimutan nilang mag-ipon ng kahit anong pagkain para kay Sean. Wala rin silang itinago para kay Tim, dahil wala silang ideya kung kailan siya madyay gising. Kung mabilis na gumaling si Tim, maaari silang kumain sa bahay o lumabas para kumain. Kung hindi, kailangan nilang mag-order ng takeout. Mr. Bailey, ano ang gusto mong kainin? Maaari ko itong i-order para sa iyo. Alok ni Gavin na ikinagulat ng lahat sa kanyang pagkabukas palad. Parehong nagtatakang tumingin sa kanya sina Sean at Kingsley at sabay na napabulalas, marunong ka bang mag-order ng takeout? Sumulyap si Gavin sa kanila at nawala ng masabi. Sagot ni Jasper, syempre, alam ni Gavin. Ayaw lang niya, yun lang. Sabay tingin sa dalawang lalaki ng masama. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong kainin. Ipapahanda ko ito sa chef para sa iyo at dalhin ito, alok ni Darius. Alam niyang hindi makakain ng marami si Tim dahil sa kanyang kondisyon, ngunit gusto niyang matiyak na ang iba ay maaalagaan. No need for that, hinihila ko lang ang mga paa nila. Ikinaway ni Sean ang kanyang mga kamay, tinanggihan ang alok ni Darius na may magaang tono. Kailangan ding kumain ni Tim. Maaaring lutuin din ng chef ang iyong bahagi at ipadala ang pagkain dito. Mas makatuwiran ito, kapag nagising na si Tim, makakauwi na siya. Masyadong mahirap na magpadala ng pagkain dito, nakangiting giit ni Sean. Kapag nagising na si Tim, makakauwi na siya. Masyadong mahirap na magpadala ng pagkain dito, nakangiting giit ni Sean. Maaari ba siyang umuwi sa ganitong kalagayan? Hindi sigurado si Darius at nakakunot ang noo niyang tanong. Sagot ni Sean sabay sawsaw sa ulo. Oo, kapag ang kanyang mga sintomas ng allergy ay hindi gaanong malala, dapat na siyang makauwi. At saka, kapag nagpatuloy ang bata sa ospital, baka mabangga niya si Erisa. Napatango si Darius bilang kaginhawaan. Iyan ay kahanga-hanga. Gayunpaman, dumilim ang mukha niya nang maisip niya ang taong naging sanhi ng kalagayan ni Tim.
Lumabas siya ng ward para tawagan si Julian, ngunit walang tumatawag. Scoundrel! Takot kunin ang phone ngayon, ha? Galit na galit si Darius. Nang marinig ni Kingsley ang pagmumura ni Darius, nahulaan ni Kingsley kung sino ang tumatawag ng matandang lalaki at pinag-iisipan kung dapat niyang ihayag ang katotohanan kay Darius. Samantala, sina Julian at Justin ay iginapos at banihag sa likuran ng cruise ship ni Ethan, habang ang barko ay lumayag pa sa karagatan. Umalangaw ang hiyawan ni Julian at Justin, ngunit nanatiling walang pakialam sina Ethan at Jack sa kanilang mga pakiusap. Sa halip, pinabilis nila ang bilis ng sasakyang dagat, na hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanilang mga aksyon. Ang dalawang figure ay makikitang lumulutang pataas at pababa sa tubig, na kinakaladkad kasama ng cruise ship habang ito ay nagpatuloy sa kanyang pagtakbo. Kabanata 1254. Parehong hindi nakahinga ng maluwag sina Julian at Justin, nanginginig ang kanilang mga kamay sa sakit dahil sa pagkakatali. Ang marahas na epekto ng tubig dagat sa kanilang mga katawan ay lalong nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Ang pagbukas ng kanilang mga bibig ay nangangahulugan ng panganib na lamunin ng tubig alat, na ginagawang ang pag-iisip ng kamatayan ay tila isang mas mahusay na alternatibo. Palibhasa ay nagdulot ng gayong pagpapahirap sa iba noong nakaraan, naranasan na ngayon ni Justin ang parehong sakit sa kanyang sarili. Ito ay lasa ng kanyang sariling gamot, at hindi niya maiwasang sampain si Benjamin sa kanyang puso, kahit na ito ay walang saysay dahil wala si Benjamin upang marinig ito. Wala na ang dating mataas at makapangyarihang ugali ni Justin. Si Julian ay wala sa mabuting kalagayan. Sa kabila ng kanyang pagkamuhi kay Benjamin, hindi siya naglakas loob na ipahayag ito sa napakahirap na sitwasyon. Nang nasa bingit na ng kamatayan, mahina siyang nagsalita, "Iligtas mo ako." Parehong nasa deck sina Ethan at Jack, maingat na binabantayan sina Julian at Justin. Inirecord nila ang pagdurusa at nagpadala ng mga video kay Benjamin. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin habang pinapanood ang mga video, at mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Ethan, "Ituloy mo." Nang matanggap ni Ethan ang mensahe, alam niyang kasama ni Benjamin si Erisa. "Anong sabi ni boss?" tanong ni Jack. Tiningnan siya ni Ethan bago sumagot sa matigas na tono, "Ituloy mo lang ang ginagawa natin. Sa anumang kaso, walang namamatay, kaya hindi mahalaga kung gaano katagal ang pagpapahirap." Nang marinig ang tugon ni Ethan, patuloy na nagpupumiglas si Julian, desperado na palayain ang sarili mula sa masakit na sitwasyon. "Ethan, iligtas mo ako." Habang nagsimulang magmakaawa si Julian para sa kanyang buhay, ang tubig dagat na hindi niya sinasadyang nainom ay naging sanhi ng matinding pag-ubo niya. Lalo lang tumindi ang pahirap na dinadanas niya, nag-iwan siyang hingal na hingal sa gitna ng mga alon. "Iligtas ka, kalimutan mo na yun at manatili ka sa kinaroroonan mo." Tinuya siya ni Jack pagkatapos ay inutusan ang mga tripulante na pumunta sa mas malalim na tubig. With a fierce glare, Bradley shouted at Julian and Justin, "Hindi mo ba naisip ang kahihinatnan ng pagkidnap mo sa mga boys? Bakit hindi mo sila pinakawalan noong nakiusap sila sa iyo? Dinala mo, ito sa inyong sarili. Paano ka nakayuko ng napakababa upang saktan ang mga inosenteng bata?" Nais ni Justin na sawayin si Bradley, ngunit ang tubig alat ay naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Sa paglipas ng panahon, ang dalawang lalaki ay natagpuan ang kanilang mga sarili na hindi makasigaw sa takot, pati na sa magsalita. Ang masaklap pa, ang mga piting ay nahugot ng kanilang dugo at nagsimulang tugisin sila. Sobra-sobra ang takot ni Julian na para bang baka mabasa niya ang sarili, habang ang takot ni Justin ay tumindi na ang kanyang mga balahibo. "Benjamin, masyado kang bisyo." Sigaw niya, hindi napigilan ang paghihirap. "Walang kasing bisyo sa inyong dalawa," ang sabi ni Bradley habang sinasamahan niya si Ethan at ang iba pa sa kubyerta, na ninanamnam ang kanilang paghihirap sa pamamagitan ng mapanuksong pananalita. "Bilis, hilahin mo ako pataas." Ang mga piting ay umikot ng napakahigpit na natakot si Julian na kagatin nila ang kanyang mga binti anumang oras. "Hihilahin ka lang namin pataas kapag patay ka na." Malamig na sabi ni Ethan na kahawig ng kilos ni Benjamin. Ang mga mukha ni Julian at Justin ay nagbago ng husto sa kanyang mga sinabi. Bago pa sila makapagsalita, muling hamampis ang mga piting, dahilan para mapasigaw ang dalawa sa takot. Ang grupo ng mga bodyguard sa deck ay hindi napigil ang tumawa sa kanilang malungkot na tanawin. Pagbalik sa ospital, hindi sinasadyang napatawa si Kingsley habang pinapanood niya ang video. "Mr. Watts, anong tinatawa-tawa mo?"
Yumuko si Jasper at tinignan ang phone ng lalaki. Sa pag-aalala na makita ni Darius ang video, sinenyasan ni Kingsley si Jasper na tumahimik. Gayunpaman, hinayaan niyang makita ng bata ang footage. Nang makita ni Jasper ang video, ngumuso siya. Nagsisilbi sa kanila ng tama. Sinulyapan sila ng iba pang mga bata, at nagtanong si Jessie, ano ang pinapanood mo? Tinanong ng daddy mo kung nakauwi na ba kayong lahat. Improvised na sagot ni Kingsley dahil napansin niyang nakatingin si Darius sa direksyon niya. Sabihin mo na lang sa kanya na meron tayo, mungkahi ni Zachary. Pilyong ngumisi si Kingsley. Hindi magandang magsinungaling sa iyong ama. Paano kung pumunta siya at makita kayong lahat dito? Isang masamang ideya iyon. Nagsisinungaling din siya. Sagot ni Zachary, na may kasamang tusong ngiti. Parehong hindi napigilan ni na Kingsley at Sean na matawa. Simula kailan nagsinungaling ang tatay mo? Tanong ni Darius na naiintriga. Kung saan ang maliit na bata ay tumugon ng, hindi ba niya sinabi sa amin na magsinungaling kay mommy? Nang marinig ito, napatawa si Darius. Iyon ay dahil ayaw niyang mag-alala ang mommy mo. Kabanata 1255. Kahit na, iyon ay isang kasinungalingan. Napabuntong hininga si Zachary, ngumisi ng napakalawak na ang kanyang mga mata ay puwang. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Darius. Tama ka, Zachary. Nagsinungaling nga ang daddy mo, at pinagawa pa niya tayo. Nang marinig iyon, lahat ay natuwa. Matapos maghintay ng ilang saglit doon sina Gavin at ang iba ay nagkamalay si Tim. Tim, pinalibutan ng mga bata at ni Darius ang hospital bed, tuwang-tuwa silang nakatingin sa kanya. Masama ka pa rin ba kahit saan, Tim? Tanong ni Sean, humakbang para tingnan si Tim. Hindi, umiling si Tim, humikab, mukhang matamlay. Inaantok ka pa rin ba? Malumanay na tanong ni Sean habang hinahawakan ang mukha ng maliit na bata. Oo, tinitigan ni Tim ang lalaki. Kasunod nito, inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat ng nakatayo sa paligid ng kanyang hospital bed. Naaalala mo ba ang nangyari sa iyo, Tim? Nag-aalalang tanong ni Zachary na nahihilo pa siya sa pagtulog. Nagkaroon ako ng allergic reaction, bulong ni Tim. Sabay-sabay, sumama ang ginhawa kina Kingsley at Darius. Phew! Matingkad pa rin ang alaala niya sa lahat. Pagkatapos ay ginulo ni Sean ang buhok ni Tim. Bukod sa inaantok, Tim, naaalala mo pa rin ang lahat, tama. Ibinoling ni Tim ang tingin sa mga kapatid. Nakabisita na ba kayong lahat kay mommy? Oo, mismo na ba siya? Itinago ni Gavin ang mga takip, sinilip ni Gavin ang kanyang kapatid. Oo, pabulong na pag-amin ni Tim. Sinabi sa kanya ni Daddy na pumunta ka sa isang pagtitipon kasama si Lolo. Nami-miss ka rin niya, ngunit natatakot siyang makagambala sa pagtitipon ni Lolo, kaya hindi siya naglakas loob na tumawag. Gusto mo ba siyang tawagan? Ibinulgar ni Jasper, baka magkamali ang kanyang kapatid at ibigay ang laro sa kanilang ina. Bilang tugon, umiling si Tim. Mas mabuting huwag na lang ako. Medyo inaantok na ako ngayon. Okay lang. Kung magtatanong siya, sabihin mo lang na inaantok ka na. Okay lang basta hindi video call, pag-aaliw ni Oliver. Tawagan mo na lang si mommy, Tim. Tapos, hindi mo na siya mami-miss, at hindi rin siya maghay-hinala. Hindi na tayo makikisilap mamaya. Tumulong si Jessie na kunin ang telepono ni Tim. Isa itong bagong binili na telepono. Bihira itong gamitin ni Tim dahil pangunahing ginagamit nila ang kanilang mga smartwatch para makipag-ugnayan sa isa't isa. Inilibot ni Tim ang kanyang mga mata sa kanilang lahat. Nang isawsaw lang ni Darius ang ulo ay tinawagan niya si Erisa. Si Erisa naman ay nasa moon para makatanggap ng tawag mula kay Tim. Malumanay ang boses niya gaya ng dati. Tim, ang mga sulok ng bibig ni Tim ay hindi mapigilan, at masaya siyang bumati, Mommy. Kumakain ka pa rin ba kasama si Lolo, sweetheart? Nagtataka si Erisa na wala siyang narinig na ingay mula sa kabilang dulo ng telepono. Hindi, nasa kotse tayo. Pulang-pula si Tim, nahihiyang magsinungaling sa harap ng lahat ng naroon. Nag-smirk lang ang lahat bago tumalikod sa takot na baka hindi sinasadyang tumawa sila ng malakas. Ang bilis, busog ka ba? Ang nag-aalalang boses ni Erisa ay muling nag-awit. Oo, kumain ako ng marami. Si Tim ay hindi nang ahas na magsabi ng anupaman, ngunit wala siyang pinaghihinalaang kahit ano, kung isa sa alang-alang ang kanyang matapat na karakter. Bakit parang mahina ka, sweetheart? May sakit ka ba? Sa loob-loob, naantig si Tim. Hindi ka panipaniwala na nasabi pa ni Mommy iyon sa boses ko. Parang gusto kong matulog, Mommy. Pero hindi ako papayagan ni Lolo.
Napatingin siya kay Darius. Tuwang-tuwa, sumingit si Darius. Sinabi ko sa kanya na maghintay hanggang sa makarating kami sa bahay bago matulog. Inaantok siya ngayon, kaya naman pinabalik ko ang tawag mo. I see, kung hindi ka masyadong inaantok, sweetheart, kausapin mo si Lolo at hintayin kang makauwi bago ka matulog, udyok ni Erisa. Got it, mommy, nag-dinner ka na ba? Oo, kumain ako kasama si Gavin at ang iba pa. Nakauwi na rin sila. Pagdating mo sa bahay, maligo ka na at matulog ng maaga. Pinagpatuloy ni Erisa ang pagtingin sa oras. Nakauwi na siguro ang mga bata. Marahil ay naligo na rin sila. Okay, dapat matulog ka rin ng maaga, mommy. Gagawin ko. Wala namang napansin si Erisa na mali. Pagkaraan ng ilang sandali na pakikipag-chat kay Tim, naramdaman niyang inaantok na talaga ito, kaya nagpa siya siyang huwag na lang sa telepono. Sa totoo lang, naawa siya dito at hindi niya naiwasang sabihin na umidlip muna siya. Kabanata 1256. Makakapagpahinga ka na ngayon, ha? Pang-aasar ni Benjamin nang makitang nakaupo si Erisa na may mapagmahal na ngiti sa lobby habang inaalala ang panahong nakausap niya si Tim sa telepono. Iniangat ni Erisa ang kanyang ulo. Bakit pakiramdam ko takot na takot ka sa pagtawag ko sa mga bata? Ako ba? Sumalungat si Benjamin nang walang pagbabago sa ekspresyon. Naningkit ang mga mata ni Erisa at mataman siyang tinitigan. Oo. Gayunpaman, mahinahong sinalubong ni Benjamin ang kanyang mga tingin, na nagpapakita ng neri ng isang pahiwatig ng pagkakasala. Isang hiwa ng pagdududa ang pumasok kay Erisa. Hindi kaya nag-overthink ako sa mga bagay-bagay, at ito ay kathang isip lamang. Gayunpaman, gusto pa rin niyang subukang linlangan siya para ibunyag ang isang bagay. May katiyakang nakasulat sa buong mukha niya, nagtanong siya, may tinatago ka ba sa akin, Benjamin? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Ang kanyang titig ay hindi maarak at may bahid ng kawalan ng pakiramdam. Ano kayang itatago ko sa'yo? Erisa Harumph, looking incredibly cute with her cheeks puffed up. Nagdilim ang tingin ni Benjamin kahit na tumalsik ang kanyang Adam's apple. Kinurot niya ang pisngi nito gamit ang mahaba at balingkinita nitong mga daliri. Shooting him a glare, Erisa pouted. Stop acting innocent. Siguradong may tinatago ka sa akin. Ang mga mata ni Benjamin ay kumikislap, at siya ay napunit sa pagitan ng saya at pagkagalit. Hindi ako nagdadrama. Inilapit ni Erisa ang tingin sa kanya, diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Ang kanyang mga tapered na mata ay hindi maintindihan at nakakabighani. Habang nakatitig ito sa kanya, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Kumurap-kurap, kalmado niyang iniwas ang tingin. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Benjamin. Yumuko siya at inilagay ang mga braso sa magkabilang gilid ng katawan niya, agad siyang binalot sa yakap niya. Ang kakaibang must na nagmumula sa kanya ay hindi mailarawang kaakit-akit. Tila naririnig ni Erisa ang sariling tibok ng puso ng malakas at malinaw. Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Nakaukit ang solemnidad sa mga gwapong katangian ni Benjamin. Namula ang pisngi ni Erisa, at mamhulong siya, who knows? Mamyubula ang mirth sa loob ni Benjamin. Sa totoo lang, hindi ganoon kadaling lokohin siya. Hindi niya mapigil ang makipagsapalaran, ano ang gagawin mo kung magsinungaling ako sa iyo? Nang marinig iyon, napanganga si Erisa sa kanya. Aha, tingnan mo, inamin mo na nagsisinungaling ka sa akin. Isubo mo, ano ba ang pinagsisinungalingan mo? Pinaputukan niya ito ng mga punyal, pakiramdam niya ay nahuli siya nito. Sandaling nagulat si Benjamin. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig sa kanyang kinikilig na tingin. Pinisil niya ang kanyang ilong, tinukso niya, nakakatuwa. Inalis ni Erisa ang kamay niya, mahina ang boses at may sinulid na kalokohan. So, nagsinungaling ka ba sa akin? Tiningnan siya ni Benjamin na may kasiyahang sumasayaw sa kanyang mga mata. Ano sa tingin mo? Sa sandaling iyon, hindi masabi ni Erisa kung nagsinungaling ba siya sa kanya dahil masyado lang siyang bihasa sa pag-aaral ng kanyang ekspresyon. Ang bastos mo, Shahaf. Ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok dahil sa kawalan ng kakayahan. Sinabi kong hindi, ngunit hindi ka naniwala sa akin. Maniniwala ka lang ba kung sisigat ako ng sang-ayon? Dahil doon, napabuntong hininga si Erisa. Sumasayaw ang tuwa sa mga mata ni Benjamin habang nakatingin sa kanya. Gusto ko lang ang kanyang kaibig-ibig na maliit na tantrums. Naramdaman ni Erisa ang nakakapasong tingin nito sa kanya, kung saan saglit na kumislap ang mga mata nito. Bilasan mo at maligo ka na. Maaga pa naman.
Nakatitig sa kanya ang mga mata ni Benjamin, na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay idinagdag ng, lalaki, bakit ako mag-shower ng maaga kung hindi mo pa ginagawa? Yumuko siya hanggang sa tumapat ang ilong nito sa ilong niya, huminto lang ito ng 1 pulgada na lang ang layo nito sa paghalik sa kanya. Napalingon si Erisa sa gilid. Ang hininga ng lalaki ay tumama sa kanyang mukha na nagpakiliti sa kanyang buong katawan. Inilipat niya ang kanyang tingin pabalik, itinoon niya ang kanyang mga mata sa gwapong mukha nito na nasa harapan niya mismo. Saglit siyang pinaglaruan ni Benjamin bago umayos at umupo sa gilid ng kama. Gusto mo bang bumaba para mamasyal? Tinitigan siya ni Erisa ng 1 tibok ng puso bago sumilip sa bintana. Sa totoo lang, walang nakikita mula sa bintana sa itaas. Wala ka na bang trabaho? Mas mahalaga ang pakikasama sa iyo. Nang makatayo si Benjamin, manonyebra ni Benjamin ang wheelchair at ikinulong ito sa tabi ng kama. Pagkatapos lang niyang gawin iyon, binuhat niya siya sa wheelchair. Wala siya sa hapon, kaya hanggang noon ay nakakulong si Erisa sa kwarto ng ospital. Sa totoo lang, medyo nainis siya. Well, sa palagay ko ang paglabas para mamasyal ay isang magandang ideya. Hinugot ni Benjamin ang isang manipis na kumot at itinakip sa kanya bago siya hinayla palabas. Mr. Graham, Mrs. Graham. Bati ng mga bodyguard sa pinto nang makita ang mag-asawa. Pagkatapos noon, sumunod sila sa likod. You guys don't need to tag along. Magpahinga ka na. Nasa ospital tayo, utos ni Benjamin. Kabanata 1257. Hinayla ni Benjamin si Erisa patungo sa elevator. Habang ginagawa iyon, pareho niyang tinext sina Gavin at Kingsley sa kanyang telepono. Nag-type siya, dinadala ko siya sa hardin sa pasukan sa Hilaga para mamasyal, kaya iwasan ang lugar na iyon. Nang marinig ang ingay ng isang papasok na mensahe, inangat ni Kingsley ang kanyang ulo at itinoon ang kanyang mga mata kay Gavin. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa phone niya. Sa sumunod na segundo, nagulat siya. Ito ay isang text mula sa iyong ama. Sinaman siya ng tingin ni Gavin bago kinuha ang sariling phone. Pagkatapos, sinabi niya kay Zachary at sa iba pa, sinabi ni Daddy na huwag pumunta sa pasukan sa Hilaga. Dinala niya si Mommy sa hardin para mamasyal. Kung ganoon, maghihintay kami hanggang matapos ang IV drip ni Tim bago umuwi, mungkahi ni Zachary. Naningkit ang mga mata ni Gavin, at tumango siya. Humarap siya kay Tim at nagtanong, nagugutom ka na ba, Tim? Gusto mo bang kumain? Ipaghanda muna kita sa cafeteria ng pagkain, at magkakaroon tayo ng handaan kapag nakalabas ka na sa ospital. Umiling si Tim, walang ganang kumain. Ayaw mo bang kumain? Nag-aalala siyang pinag-aralan ni Oliver dahil wala rin siyang ganang kumain noong nasa posisyon siya ng kanyang kapatid. Hindi, umiling ulit si Tim. Kung gayon, papakainin pa kita ng mainit na tubig. Sa mabilis na paggalaw, ibinuhos ni Jasper kay Tim ang isang baso ng maligamgam na tubig at ipinakain ito sa kanya. Mabuti na ba ang pakiramdam mo, Tim? Nasulyapan ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang kapatid, ngumiti si Tim at iniyuko ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Hayaan mo muna siyang magpahinga saglit. Ngayon lang siya nagkamalay at matamlay, kaya normal lang na wala siyang ganang kumain, pagtitiwala ni Sean sa mga bata para maibsan ang kanilang pag-aalala. Sa kanyang mga salita, si Gavin at ang iba ay masunuring umupo sa gilid at hindi na ginulo si Tim sa pagpapahinga. Si Darius ay nagbantay din sa tabi ng kama ni Tim, na humahalik sa pagitan ng paghawak sa kanyang mukha at ang insertion point ng IV drip. Ang paningin ng lahat na pinapanatili siya sa tabi ay nagkaroon ng isang kayamanan ng init ang beauty. Samantala, sinundan ni Erisa si Benjamin pababa para mamasyal. Nakaupo siya sa wheelchair, para sa lalaki. Bawal siyang maglakad. Iginiya siya ni Benjamin sa daan. Mayroong ilang mga pavilion sa view, na gumagawa para sa isang nakakabighaning tanawin sa gabi. Baka mapagkamalan pa ng mga walang alam na resort ang lugar sa halip na ospital. Ang disenyo dito ay hindi kapani-paniwalang maganda. Kasunod ng kanyang komento, tumawa si Benjamin. Oo, tumalikod si Erisa at tinitigan siya, ngumisi rin. Bakit ka tumatawa kung hindi kita pinupuri? Nakaarko ang isang kilay ni Benjamin, hindi mahahalata na nakakurba ang kanyang mga labi. Ako ang nagdisenyo ng lugar na ito. Hindi mo ba ako pinupuri kapag pinupuri mo ang disenyo? Dahil doon ay hindi na nakaimik si Erisa. Bakit, hindi maganda ang disenyo ko? Sa kanyang pananahimik, yumuko si Benjamin at tinukso siya. Napahadjajak si Erisa sa sobrang inis. Fine, fine. I was complimenting you, then. Napaka-perfunctory.
Ngumisi si Benjamin. Ito ba? Tulala si Erisa, habang nakatingin sa tanawin sa di kalayuan. Out of the blue, may nakita siyang figure sa gilid ng kanyang mata. Nakatuon siya dito, ngunit medyo malayo ang distansya, kaya hindi niya matiyak ang pagkakakilanlan ng tao. Si Mr. Watts ba iyon, Benjamin? Saan? Sa isang iglap, mapanganib na nanliit ang mga mata ni Benjamin, at nag-alab ang matinding galit sa loob nila. Pinaalalahanan ko na si Kingsley tungkol sa pag-iwas sa lugar kanina. Gayunpaman, naglakas loob pa rin siyang lumitaw sa linya ng paningin ng aking asawa. Doon sa balkonahe ng ikatlong palapag, itinuro ni Erisa ang figure sa kanya. Pinutol ni Benjamin ang matalim na tingin, nakilala ni Benjamin ang lalaki bilang si Kingsley sa isang sulyap. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang boses. Hindi siya. Ha! Sandaling natigilan si Erisa. Ang mga damit ay halos pareho sa akin. Kamukha niya pero, iniuwi ni Kingsley ang mga bata, kaya hindi siya dapat nasa ospital. Pinsan niya iyon, ang sabi ni Benjamin upang maiwasang mapuko ang kanyang hinala. Ang kanilang mga estilo ng pananamit ay talagang magkatulad, kung gayon. Nabigong mapansin ang anumang mali, naniwala si Erisa sa kanya. If I remember correctly, they bought that outfit during a trip together. Gustong gayahin ng pinsan niya sa lahat ng bagay. May bahid ng panunuya ang boses ni Benjamin. Nang makita ang paghamak sa kanyang mukha, mas naniwala si Erisa sa kanyang kwento. Natuwa siya, napaisip siya, bakit? Hindi kaya fan ni Kingsley ang pinsan ni Kingsley. Pareho silang mayamang playboy, mahinang sunggal ni Benjamin. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa si Erisa. Aba, sa tingin ko, masasaktan si Kingsley kapag marinig iyon. Punta tayo dyan. Inilipat ni Benjamin ang anggulo ng wheelchair, baka makilala niya si Kingsley. Kasabay nito, nag-text siya kay Kingsley. Ang mamamatay tao na layunin sa mensahe ay nadarama kahit sa pamamagitan ng screen. Nabasa ito, nasusuka ka na ba sa buhay? Kabanata 1258. Matapos tapusin ni Kingsley ang kanyang tawag, bigla niyang nakita ang text mula kay Benjamin, at agad na tumibok ang kanyang puso. Maya-maya ay sumulyap siya sa ibaba bago bumalik sa kwarto ng ospital. Nang mapansin ni Sean ang takot na ekspresyon sa kanyang mukha, nagtanong siya, ano ang natakot sa iyo? Idinilat ni Kingsley ang mga mata sa lalaki habang ang mga bata ay nakatitig sa kanya. Nasa labas ako ngayon, sumasagot ng tawag, bulong ni Kingsley. Alam namin, pining his eyes on the man, Jasper teased, don't tell me you saw something, Mr. Watts. May pagkataranta na nakasulat sa buong mukha niya, nilhingga ni Jessie ang kanyang kapatid. Ano ba ang tinutukoy mo? Si Jasper ay gumawa ng isang fluttering motion. Kaagad, humakbang si Jessie kay Zachary at mahigpit na hinawakan ang braso nito. Sinaman ng tingin ni Zachary si Jasper. Gayunpaman, napahadjejek lang ang huli. Tinakat ako ni boss, napunit sa pagitan ng pagtawa at pagluha, ibinandera ni Kingsley ang kanyang telepono. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, marahil ay nakita ako noong sinasagot ko ang tawag kanina. Natahimik ang lahat, nakita ka rin ba ng mommy ko? Nanlaki ang mga mata ni Gavin, nag-aalalang nakita rin ni Erisa ang lalaki. Tumingin sa kanya, umiling si Kingsley. Hindi ko alam. Sa sagot niya, kumaibat ang sulok ng bibig ni Gavin. Anong sabi sa'yo ng daddy ko? Tinanong niya kung nasusuka ako sa buhay. Dumampi ang mga lobby ni Kingsley sa manipis na linya. Sus, ang init ng ulo ni boss. Ngumisi si Sean. Talagang nasusuka kang mabuhay. Nag-text na si Benjamin sa iyo tungkol dito, pero lumabas ka pa rin para tumawag. Serves you right. Ngayon ko lang nakalimutan. Bakit walang nagpaalala sa akin? Sinalubong ng matinding pagbuga si Kingsley. Nakalimutan din namin. Sagot naman ng mga bata. Iyon ay lubos na natulala kay Kingsley. Dapat kang matuwa na hindi alam ni Erisa na na-hospital si Tim. Pagbibiro ni Sean na inaakala na hindi alam ni Erisa ang bagay na iyon. Kung hindi, nandoon na sana siya sa ward noon. Hindi alam ni Erisa, bakit galit na galit si boss. Walang imik si Kingsley sa kanyang mukha. Humalaklak si Sean, baka siya lang ang nakakita sa'yo. Sa pag-iisip, naramdaman ni Kingsley na maaaring ito ang kaso. Inilibot ni Darius ang kanyang mga mata sa kanilang lahat. Mag-ingat kayong lahat. Try your best to keep this from Isa, baka mag-alala siya. Bilang tugon, tumango ang dalawang lalaki at ang mga bata. Kasunod nito, tumahimik ang lahat.
Nang matapos si Tim sa kanyang IV drip, hindi sila nang ahas na iuwi siya kaagad. Sinaman ng tingin ni Kingsley si Sean. Tawagan mo. Sinaman siya ng tingin ni Sean, batid niya ang kanyang takot. Gawin mo ang iyong sarili. Gayunpaman, natural na hindi nang ahas si Kingsley na gawin iyon nang nasa mainit na tubig na siya. Nilinggan niya si Gavin, ngumiti siya, tawagan mo ang daddy mo at tanungin mo siya kung bumalik na ba ang mami mo sa kwarto ng ospital, Gavin. Wala akong gana. Napaawang ang lobby ng batang lalaki. Kasunod nito, inilipat ni Kingsley ang kanyang tingin kay Tim. Dahil may sakit ang huli, binitawan niya ito at ibinaling ang tingin kay Zachary. Hirumping softly, Zachary snapped his head to side. Nang lumapit si Kingsley kay Oliver, ngumiti siya at marahang humikayat, Oliver, tawagan mo ang daddy mo at tanungin kung bumalik na sila sa kwarto ng ospital para makauwi na tayo. Kung hindi, masama kung magkabangga tayo. Napakurap si Oliver. Oo naman. Naningkit ang mga mata ni Kingsley. Ngunit nang marinig niya ang sumunod na mga salita ng batang lalaki, halos sumabog ang isang daluyan ng dugo. Bayaran mo ako. Ganyan ka ba kapera? Hindi niya akalain na magiging ganoon katusong si Oliver. Masyadong masama, kung gayon. Nagkibit balikat si Oliver. Naglagay ng walang magawang ekspresyon. Sa bingit ng luha, itinoon ni Kingsley ang kanyang mga mata kay Jasper. Ang huli ay mataktikang umiling ng wala. Kailangan siyang magbitaw ng salita. Dahil ayaw niyang sumuko, bumaling siya kay Jesse. Jesse, namilog ang mga mata ni Jesse habang nakatitig sa lalaki, mukhang hindi ka pani-paniwalang kaibig-ibig. Hindi ko dinala ang aking telepono, Mr. Watts. Palitan ng tingin ni Kingsley ang mga bata. Sa huli, humingi siya ng tulong kay Oliver, ang tanging tao na pumayag na tumulong sa pagbabayad. Magkano ang gusto mo, Oliver? Itinaas ni Oliver ang isang daliri. Dahil doon, tumawa si Kingsley. 100. Ang halagang iyon ay napaikot ni Oliver ang kanyang mga mata. Ano sa tingin mo? Kabanata 1259. Siyempre, ito ay 10 milyon. Sagot ni Sean, isang tusong ngiti ang naglalaro sa gilid ng kanyang mga labi habang banayad na inaayos ang kanyang salamin sa kanyang ilong. 10 milyon. Nanlaki ang mga mata ni Kingsley sa gulat, hindi makapaniwala sa narinig. Sumili si Sean ng pilyong ngiti ngunit nanatiling tahimik, na nag-udyok kay Kingsley na tumingin kay Oliver. Hindi kinaya ng puso niya ang suspense. Kung pumayag ang bata sa halaga, pakiramdam niya ay mahihimatay siya kaagad. Sporting an adorable smile, inayos din ni Oliver ang kanyang salamin. Paano kung 10% ng halaga? Nag-propose siya, nanginginig ang mga lobby ni Kingsley, at nanginginig ang boses niya habang paulit-ulit, 10% ng halaga. 1 milyon. Sa pagkamangha, sinulyapan ni Oliver ang lalaki, may pananabik na sumasayaw sa mga mata nito. Gayunpaman, ang sumunod na mga salita ng bata ay halos itulak si Kingsley sa bingit ng pagkabaliw. Ito ay isang kamangha-manghang deal, Mr. Watts. Kumpiyansa akong kakayanin mo ito. Hindi na napigilan ni Kingsley ang pagkibot ng pisngi niya sa sobrang inis. Hindi ko kaya. Ito ay daylight robbery. Sa aming anim, at kasama si Lolo, wala nang matitira, paliwanag ng batang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, idinagdag niya, ang aking daddy ay medyo mainitan ang ulo. Kaya, gusto mo bang siya ang humawak sa bagay na ito, o ako na ang bahala sa iyo? Minsan ay sinabi sa akin ni Mr. Frank na ang aking daddy ay mahilig magpalayas ng mga taong. Inisin siya sa mga desyerto na isla. Mahusay na sinamantala ni Oliver ang mga kahinaan at kahinaan ni Kingsley. Nang marinig ang mga salitang iyon, mabilis na sumuko si Kingsley. Sige, 1 milyon na, pumayag siya. Ang pagtanggap sa $1 million na deal ay tila isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa pagharap sa posibilidad na itapon sa isang desyerto na isla. Kailangan ko lang magsumikap sa susunod na proyekto para makabawi sa mga pagkalugi. Huwag kang makaramdam ng sama ng loob, Mr. Watts. Maaari akong tumulong sa pagsasabi ng magandang salita para sa iyo sa aking daddy. Ipinapangako kong hindi kanya itatapon sa isang desyerto na isla. Natuwa si Oliver, na nasiyahan sa mapaglarong palitan. Siguraduhin mong tutuperin mo ang iyong pangako. Bilasan natin at alamin natin kung nakabalik na sila sa ward para makauwi na tayo, udyok ni Kingsley, sabik na isama ang mga bata sa kanya. Ngumiti sa kanya si Oliver na may malinaw na mga mata, ngunit hindi maiwasan ni Kingsley na mapansin ang isang kislap ng mga dollar sign na kumikislap sa loob nila. Agad na natahimik ang lalaki. Fine,
Ililipat ko ang pera sa iyo ngayon din. Pumayag siya, ayaw nang ipilit pa ang kanyang swerte sa matalinong bata. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at inilipat ang pera kay Oliver. Hindi lang si Oliver ang natuwa, kundi si Gavin at ang iba pa ay natuwa rin. Iminungkahi ni Jasper, ay treat natin si Tim ng mas masarap na pagkain. Bumili pa tayo ng merienda para kina Tim at Zachary. Tuwang-tuwa si Jessie, tuwang-tuwa sa kanilang bagong nahanap na kapalaran. Nakangiting nakadirekta kay Kingsley, sinabi ni Oliver, "Salamat, Mr. Watts. Tatawag ako kaagad." Tumabi siya at dinil ang number ni Benjamin. Nagulat si Benjamin sa tawag dahil madalang na makipag-ugnayan sa kanya si Oliver. "Sino ang nasa linya?" Tanong ni Erisa na curious sa pagbabago ng ekspresyon ni Benjamin nang matanggap ang tawag. "Oliver," sagot ni Benjamin. Sa kanya sinagot ang tawag. "Oo, Oliver, Daddy." Bulalas ng bata. Ang paggamit ng katagang tatay ni Oliver ay labos na nagpakilos kay Benjamin, at hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon doon. "Hoy," sagot ni Benjamin. Napatingin si Erisa sa kanya. Bakit siya naging emosyonal bigla? Ano ang sinabi ni Oliver sa kanya? Umalangaw sa telepono ang matamis at malambing na boses ni Oliver na nagtatanong, "Daddy, nasa park pa ba kayo ni Mommy?" "Oo, nasa park pa tayo." "May problema ba?" sabi ni Benjamin habang nakatingin kay Erisa. "Kasama ko ang mommy mo ngayon. Huwag mag-atubiling i-enjoy ang iyong oras kasama si mommy sa parke. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin." Masayang sabi ni Oliver bago ibinaba ang telepono. Lumingon siya sa lahat. Nasa park pa sila. "Uwi na tayo. Tara na." Lumingon si Kingsley, handang buhatin si Tim sa kanyang mga braso. "Teka, tapos na tayo sa IV drip," sumingit si Darius, nagpahayag ng pag-aalala para kay Tim. Humingi ng katiyakan mula kay Sean, nilingan siya ni Kingsley at nagtanong, "Huwag kang mag-alala. Kukumpletuhin natin ang job sa bahay. Sa pamamagitan ng IV drip, dapat okay si Tim, di ba?" "Oo, okay na siya ngayon." Dahil napanatag ang loob nila sa sinabi ni Sean, umuwi sila kasama si Tim, natutuwa na ligtas siya at maayos na. Samantala, hindi maiwasan ni Erisa na tumingin kay Benjamin nang may pagtataka na tila nawawala sa pag-iisip kahit natapos na ang tawag. "Bakit ang saya-saya mo? Anong sinabi sa'yo ni Oliver?" tanong niya. Bumalik sa realidad si Benjamin, kitang-kita ang kanyang pananabik nang sumagot siya ng, "Tawag niya lang akong Daddy." Kabanata 1260. Nang makita ang matagumpay na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi napigilan ni Erisa na mapangiti din. "Tingnan mo yung ngisi mo. Hindi ito ang unang beses na tinawag ka ng isang bata na Daddy." Pabiro niyang panunukso. Ngunit ito ang unang pagkakataon ni Oliver, sabi ni Benjamin, na hindi napigilan ang kanyang pananabik. "Iba ang pakiramdam sa tawag sa akin ni Gavin. Espesyal." Hindi sigurado si Erisa kung ano ang isasagot. "Ano ang pagkakaiba?" tanong niya. Mapaglarong kinurot ni Benjamin ang kanyang pisngi at sinagot, "May naramdaman ka bang pagkakaiba noong tinawag ka ni Tim na Mommy?" Ngumiti si Erisa na may singkit na mga mata at bamulong, "Akala ko hindi mo masasabi ang pagkakaiba." Ang tugon niya ay pansamantalang nawala ng imik kay Benjamin. Nang mapansin ni Erisa ang walang imik na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi napigilan ni Erisa na mapatawa ng mahina. "Ano ang nagudyok kay Oliver na bigla kang tawaging Daddy?" Mr. Graham ang tawag sa kanya noon ng mga bata. "Ano ang nagpasya sa kanila na baguhin ang paraan ng pagtawag sa kanya ng biglaan?" Nang sasagutin na sana ni Benjamin ang kanyang mausisa na tingin, tumunog ang kanyang telepono, nagudyok sa kanya na tumabi at sagutin ang tawag. "Ano ito, Mr. Graham?" Nasa breakpoint na sila, ulat ni Ethan sa parang negosyo na tono, walang emosyon. Bahagyang napangiti ang mga labi ni Benjamin. "Gaano katagal na?" tanong niya. "Mga 3 oras." Malamig nang umuso si Benjamin bilang tugon. "Hindi masama. Bumalik ka nga," utos niya. "Naiintindihan, sir." Mabilis na inutusan ni Ethan ang kanyang mga nasasakupan na kunin sina Justin at Julian mula sa dagat. Matapos itago ang kanyang telepono, casual na hinarap ni Benjamin si Erisa, na nagkukunwaring walang pakialam. "Tungkol saan ang tawag?" tanong niya. "Ilang bagay na may kinalaman sa trabaho." "Walang importante," sagot ni Benjamin na parang walang makabuluhang nangyari, mahinahong itinulak ang kanyang wheelchair sa tabi ng lawa. Ang banayad na simoy ng hangin sa gabi ay lumakas, na nag-udyok kay Erisa na ayusin ang kanyang balabal.
Pag-angat ng ulo, tumingin siya sa kanya. Mukhang lumalakas ang hangin. Uuwi na ba tayo? Baka sa mga mata nito ang pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Nilalamig ka ba? Not really. Ang hangin lang ang nakakagulo ng buhok ko, sabi niya habang hinahaplos ang buhok niya. Agad na huminto si Benjamin sa kanyang paglalakad at hinawakan ang kanyang buhok sa kanyang mga kamay, inilagay ito sa isang maayos na tinapay. Mas maganda ba ito? Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang hinahaplos niya ang kanyang buhok. Nakapagtataka, nakahawak ito ng maayos ng walang clip ng buhok. Oo, mas mabuti. Matapos isukbit ng maayos ang ilang nakalugay na hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga, ipinagpatuloy ng lalaki ang kanilang paglalakad sa tabi ng lawa. Buong araw kang nakakulong sa ward, kaya magandang lumabas ka at makalanghap ng sariwang hangin. Dahil maaga pa, naisip ni Benjamin na maaari silang gumugol ng mas maraming oras sa labas. Matapos maglakad ng isa pang 10 minuto o higit pa, sa wakas ay inakay niya ito pabalik sa ward. Nang maubos ang kanilang lakas, sina Julian at Justin ay hinailan ni Ethan sa kubyerta. Nagmukha silang gusot at walang kakayahang gumawa ng anumang mapagmataas na pananalita, ang kanilang pagmamataas ngayon ay napalitan ng takot at pagod. Dapat mong bilangin ang iyong sarili na mapalad na nabuhay, panunuya ni Jack, na naghatid ng isang sipa sa bawat isa sa kanila. Napakahina ng dalawang lalaki para makaganti. Hindi kita patatawarin kung maglakas loob kang ilapat muli ang iyong mga daliri sa mga bata. Dagdag pa ni Bradley, naghatid ng ilang mas malalakas na sipa na damapo sa kanilang mga mukha, na nagdulot sa kanila ng matinding sakit at hindi makapagbitaw ng salita. Bilang pag-iingat, inutusan ni Ethan ang isang doktor na suriin sila upang matiyak na wala sila sa kritikal na kondisyon bago sila iwan sa pampang. Pinagtali nila si Julian at Justin at iniwan sila sa tabing dagat para magdamag. Sa buong gabi, walang sumagip sa kanila. Nanginginig sa malamig na hangin, nanginginig sila sa takot, tinitiis ang gabi ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, sila ay nadiskubre sa isang kaawa-awang kalagayan, dumaranas ng mataas na lagnat at mukhang magulo at miserable. Ang kanilang kapis-palad na kalagayan ay naging isang panoorin sa internet, na umaakit ng makabuluhang atensyon at sumailalim sa kanila sa matinding kahihiyan. Ang kanilang mahirap na sitwasyon ay pinalubhan ng katotohanan na tila walang mga doktor na handang magbigay ng tulong medikal sa kanila, isang desisyon na posibleng naiimpluwensyahan ng mga tagubilin o impluwensya ni Benjamin. Matapos ang isang gabing nagyayelong temperatura at pagtitiis ng mataas na lagnat, sina Julian at Justin ay naiwan na walang pagpipilian kung hindi ang pagngangalit ang kanilang mga ngipin at tiisin ang kakulangan sa ginhawa. Ang kanilang kasalukuyang suliranin ay nagsilbing isang mahigpit at malupit na paalala ng matitinding kahihinatnan na sumunod nang ang isa ay nang ahas na saktan si Benjamin. Si Justin ay sinalat ng matinding panghihinayang habang pinag-iisipan ang kanyang mga aksyon. Bakit ko isinakripisyo ang sarili ko para sa babaeng hindi naman ako mahal? Ito ay hindi katumbas ng halaga.